Isang lalaking may hawak na patalim ang bigla-bigla lang nanaksak sa mga kasama nito sa loob ng isang tren sa Tokyo, Japan. Labing-pito ang mga sugatan dahil sa pagwawala na ginawa ng lalaki na sinubukan pang liyaban ang mga ito. Makikita sa mga footage at mga larawan kung paano nagmamadali at nagkukumahog tumakas ang mga biktima ng lalaki. Nagmamadaling tumakbo, nagsisisigaw, humihingi ng tulong, tulong! Pero sa kabila ng lahat ng kaguluhan na nangyayari sa araw na ito, isang bagay ang mas makakakuha ng atensyon ng buong mundo. Ang lalaki po kasing pinag-uusapan natin ay parang meron daw kamukha. Parang si Joker daw. Ginagaya niya ba ang kontrabida ng hero na si Batman? Inspirasyon niya nga ba ang pelikulang Joker sa ginawa niyang pananaksak? For me, this story is interesting kasi napapaisip ako kung ano kaya yung iniisip po ng lalaking ito. Alam niyo ba na hindi pa pala dito natatapos yung kabaliwan ng salarin? Kasi merong kakaibang rason pala itong lalaking ito kung bakit siya nanaksak. At kung ano yan, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng detalye. Umpisahan na natin ang kwento. The Joker Attack. Ang kaguluhang inyong nasilayan ay nangyari noong October 31, 2021. So dun pa lang, alam ko na alam nyo na Halloween yung araw na yan. Sabi sa mga report na 8 p.m. daw nangyari itong insidente kung saan marami yung naghahanda para sa kanilang mga Halloween parties, may mga empleyadong pauwi na galing trabaho or school. At isa nga dito, ang lalaking nagngangalang si Kyota Hattori. Sa express train na papunta sa Shinjuku Station, halos wala namang pumapansin dito sa lalaking to kasi Halloween nga eh. Naka-green shirt siya, naka-suit, tas purple coat, which is very familiar yung color combination na yan. Joker na Joker, di ba? Ang hindi alam ng mga tao, meron din palang bit-bit na totoong kutsilyo itong si Joker. So nagulat na lang po sila. Nakaupo tong lalaki, tas bigla-bigla na lang daw may sinaksak na katabi niyang 72 years old na commuter lang. So sa dibdib po siya tinamaan itong kawawang lolo. At nung matapos na po siyang saksakin tong lolo, kinuha niya ulit yung patalim niya at ibinaling ang atensyon sa iba pang mga commuter. Nakakatakot yun, makikita mo, sinaksak yung nasa harapan mo. Tapos, hala, parang ikaw na yung next. Alam niyo, may mga kwento pa katulad nito, sabi, na nung araw raw na yun, hindi naman daw sila natatakot doon sa lalaki kahit pa nung naglabas na siya ng patalim. Kasi akala nila parang props lang, ganun, hindi mo naman aakalain na totoong patalim siya, no? Baka Halloween stunt lang daw to. Alam mo, di ba may mga tao kasing pa-viral, di ba? Content. Sabi pa nung isang witness, "Then I saw a man walking this way slowly, waving a long knife." Tagalogin natin, no? Meron daw isang lalaki, naglalakad papunta sa kanya, tapos kinakaway-kaway yung napakahabang kutsilyo. Nakakatakot, and to be honest, parang Joker at Harley Quinn nga ang galawan. The footage. So ito na, naramdaman na ng mga tao na may nangyayari. Nakita nila na may sinasaksak na. Ibig sabihin, hala, totoong-totoo na may dugo eh. So kung ikaw yan, di ba, ang unang gagawin mo, tatakbo ka talaga. Diyan na ngayon papasok po itong mga footages na kakalat sa internet at media. So, syempre, ebidensya rin kasi to. So may mga pasahero na kinuha yung kanilang mga cellphone at kinunan ang buong pangyayari. Sa isang footage na kinuna ng pasaherong si Shunsuke Kimura, makikita na yung mga tao talagang nagtatakbuhan po. Nagsisiksikan sila in between yung mga train carriages. Diba kada carriages kasi, diba parang may pinto. So parang nagkakaroon ng bottleneck effect. Ang mangyayari niyan, syempre yung mga nasa likod, nagmamadaling kumahog ng ganun. Mas kabado sila. At mas kabado sila, mas nagpapanik yung mga nasa likod. So tulakan talaga. Makikita rin na yung iba, hindi na makahintay sa pag-abot dun sa mga pintuan ng tren. So paano kung mahabol pa sila nung mamamatay tao dyan? Di trap ka kasama yung lalaki. Ang ginawa nung iba, dun sa mga bintana na po nag-alisan.
Nagkaripas sila ng takbo, kanya-kanya sila ng mga akyat. At isa na rin dito, yung isa sa mga kumuha ng footage na katulad ni Shinsuke Kimura na sinasabing, alam nyo, pag akyat po namin ng bintana, talagang nahulog po kami. Pati yung mga nasa kabilang side, ang ending, nasaktan daw yung kanyang balikat. Sabi niya, sarado po yung mga pintuan ng tren. Marami sa amin talagang wala pong idea kung ano yung nangyayari. So parang nagpanik na lang din sila. Nagtatakbuhan na yung mga tao. Hindi naman nila alam na may nananaksak pala. Kaya nagmamadali na rin po kaming magtalunan doon sa bintana. Takot na takot po kami. So ito yung eksena po doon sa kabilang side ng tren. POV sa labas. Talagang makikita mo yung mga tao lumalabas na doon sa mga bintana, di ba? Struggle pa sila kasi parang merong barrier doon sa harap ng bintana. May nakaharang para hindi malaglag siguro yung mga tao doon sa tracks. So kanya-kanya pong akyat talaga sila at kitang-kita mo na nagkakagulo at pinipilit lang magsiksikan ng lahat doon sa mga bintana. At kung sa tingin nyo, okay na lahat, safe na sila, nakalabas na sila, nagkakamali kayo. Hindi lang pananaksak ang ginawa ng salarin. Arson and the acid attack. So imagine habang nagtatakbuhan yung mga tao, may ibang mga nakaredy pa palang gawin itong si Joker. Hindi lang yung panaksak yung armas niya nun. Habang nakikita niya na marami yung mga trap dun sa mga bintana, sa mga pintuan, hala, napansin ng mga tao. Biglang punong-puno na ng usok yung tren. Kung makikita nyo dito sa mga larawan at sa mga footage, talagang kumakapal po siya. At umaasa na lang sila, sana matapos na to, sana matapos na to, sana matapos na to. Ang nangyari pala, pagkatapos manaksak nitong taong ito, may mga likido pala siya na kinalat dun sa tren. Flammable liquid na pala itong mga to. Meron talaga siyang intensyong sunugin kung may dala siyang ganyan, di ba? Hindi niya naman random na mahahanap yan Gusto niya talagang patayin yung mga tao doon. And I wonder, kasama kaya siya sa mga gusto niyang pumanaw nung araw na yon? Kasi hindi mo naman sisilaban yan na nandun ka sa loob, diba? Siyempre, tatakas ka. Hindi siya tumakas. Nagdatingan na rin daw po yung mga pulis at sinasabi na 17 yung injured sa pangyayari. Kasama syempre yung lolo na unang sinaksak. May mga sugatan, nahirapang huminga, may nasaksak, may mga nasunog, may mga nalapnos doon sa likidong ikinalat. Sa puntong ito, nag-uumpisa na rin makakuha ng atensyon ang pangyayari. Hindi na lang yung mga biktima ang nakakaalam kasi nasa loob sila. Nandiyan na rin yung authorities, ang social media, kanya-kanyang post na rin sila, and even mainstream media. May mga television footage na nagpapakita kung gaano po karami yung mga firefighters, yung mga police officials, yung mga paramedics na nagdadagsaan para iligtas ang mga pasahero, and luckily hindi naman na po nadagdagan yung mga casualties sa pangyayaring ito. Pero isang interesanting bagay ang mapapansin ng mga tao. As for doon sa lolo na sinaksak, at that time, matapos siyang makuha ng mga medic, nasa critical condition raw ito. Tapos, butas yung lungs niya, gawa ng pananaksak, no? So, kawawa naman po talaga siya. Buhay pa kaya siya? Mamaya malalaman natin. Joker ang galawan. Eto na Bukod sa napansin na rin ng mga nanunood yung eksahiradang suot nito na green shirt, suit, tsaka yung purple coat na para bang si Joker, 'di ba, sa Batman comics. Merong isang witness na nag-post ng footage nito kung saan parang Joker na Joker talaga yung galawan niya. Makikita na naka-cross leg siya. Parang chill-chill lang. Nagyoyosi-yosi pa na parang wala siyang ginawang pananaksak. Take note na itong pinapakita ko sa inyo, footage or larawan after niyang umatake. Na parang pang bida siya sa isang anime, no? Na parang proud na proud siya doon sa kanyang ginawa. Sa isang larawan naman na makikita natin, napuntahan na siya ng mga pulis. Cinematic, itong shot na to. Kasi makikita siya na parang nakaganon na yung kamay niya, diretso na. Wala siyang kahit anong inhibitions. Wala siyang pakialam, no? Or parang alam niya na kukunin siya ng pulis at ready siya sa mga consequences na ginawa niya. Parang Joker nga na mararamdaman mong parang ngumingisi pa ba to habang hinuhuli siya? Isang eksena na akala mo sa pelikula mo lang makikita. Ngayong alam na natin yung ginawa niya. Ang tanong, sino ba yan? Sino ba yung lalaking yan? Ano ba iniisip niya? Bakit siya nanaksak at bakit niya sinubukang sunugin pa yung tren? Magugulat na lang kayo kasi medyo kakaiba ang dahilan ng lalaking ito. Kyota Hattori Villain Arc. Dalawang bagay ang aalamin natin. Sino si Kyota Hattori at ano yung motibo niya.
And I want you to listen very carefully. Kikilalanin natin siya para mas maintindihan natin yung kanyang motibo. Hand in hand yan sa pag-atake sa trend noong araw na yon. Ito yung kanyang backstory, yung kanyang villain arc na tinatawag. Ang suspect sa kwento na si Kyota Hattori ay 24 years old pa lamang nung araw na yon. Siyempre, ini-interrogate na po siya ng mga pulis sa panahon niya, no? Tinatanong siya, bakit mo yung ginawa? Alam niyo, sabi niya, idol ko po yung si Joker. Yung kontrabida po sa Batman. Sabi niya, why did he commit such a selfish act? Na para bang si Joker yung bida dun sa palabas. Galing sa Fukuoka, itong si Kyota Hattori at sinasabing matinong estudyante naman daw siya. Kasali pa nga daw sa judo club, no? Tahimik lang daw ito at kahit away-away mo raw, i-smile lang siya. Tatawa-tawa kahit na tahimik siya. Sociable naman daw ito at nakikihalubilo sa mga tao. So ano nangyari? Kailangan kong ikwento sa inyo to. Makinig kayo. Matapos niya pong graduate ng high school, kumuha siya ng isang part-time job sa isang local internet cafe kung saan nagkaroon siya ng girlfriend. Nako. Sabi niya na hindi naman daw sila perpektong magjowa. Pero protective siya dito sa girlfriend niya. Mahal niya Lagi sila nagde-date. And for most of us, pag nagtatrabaho na, wala na talaga tayong mga social life, di ba? Mahirap na talaga. And as for Kyota, and for many of us, itong girlfriend niya, yung para bang naging main emotional support niya. Doon na umiikot yung mundo niya. Sabi nga nila, wag mong gawing mundo, yung dapat tao lang. Kaya yun yung ginawa niya. And I think alam nyo na kung saan papunta itong kwentong ito. The breakup. Kahit pa mahal na mahal ni Kyota yung girlfriend niya, dumating yung araw na sa tingin ko lahat naman tayo pinagdaanan. Nakipag-break ito sa kanya. Dito na nag-umpisa na bumaligtad ang mundo ni Kyota. Kasi apektado talaga yung trabaho mo pag ganyan. Naasisante raw siya doon sa pinagtitrabahuhan niyang internet cafe. Ma-affect yung ano mo yan yung performance mo At kinukunan niya raw ng litrato yung mga customer. Hindi ko alam kung ano yung backstory niyan ha. Nag-try daw siyang magtrabaho sa iba pero hindi daw nag-work. Siguro wala na rin siya sa mood magtrabaho. At itong mga bagay kasi na to na pagsunod-sunod yung mga kamalasan mo sa buhay. Pag hindi mo po yan na-process isa-isa, magpapatong-patong lahat yan Hanggang sa isang araw, hindi mo na ma-handle. Ang bigat-bigat na lang bigla ng pakiramdam mo. Eto pa ha, sabi nga nila, the final nail in the coffin. Meron akong nakita na maaaring naging trigger po talaga niya kung bakit nagtuloy na yung pag-i-spiral nitong si Kyota. Disclaimer lang ha, ito lang kasi nakita kong article about this, puro Japanese po. And I think this is a mistranslation kaya medyo weird po siya. So pakinggan nyo na lang yung sasabihin ko. May mga sources po kasi nagsasabi even on local TV ng Japan na narinig niya daw na ikinasal na itong girlfriend niya. I think it's safe to say na parang fresh yung sugat niya at pag ganun, as mahal mo pa, masasaktan ka naman po talaga, di ba? Kasi ibig sabihin ng pagpapakasal nila, wala na kayong chance. Tapos na. Ano pa yung mundo mo kung wala na yung mundo mo? Wala na. Tatapusin na ang lahat. So, nag-resign na raw siya sa latest na trabaho niya noong June 2021. Tatapusin niya na raw ang lahat. Pero, hindi niya raw nagawa Kaya may bago siyang naisip gawin na lang. At yun ay pumatay ng iba. So, bumili siya ng 30 centimeters na blade online lang Parang Shinapi lang, ganun. Nag-loan pa raw ito para mabili lahat. Kasi sa isip niya, matatapos na lahat ng paghihirap niya pagkatapos nito. Bakit niya nasabi yan? Nung tinanong po kasi siya ng pulis, sinabi niya na kaya po ako papatay kasi gusto ko na mahatulan ng death penalty. Ang tanong is, maa-achieve niya ba yung death penalty na yan? After niya bumili ng patalim, itong si Kyota, nag-ikot-ikot na raw, nag-iisip, saan ko magagawin tong krimen na pinaplano ko? So, eto na. Si Kyota, may napanood po na balita. Isang hiwalay na true crime story naman. Na-inspire siya. Noong August 6 nung taon na yon, merong stabbing incident sa Odakyu Line. At matapos niya makita yung balita, nasabi niya na, ay, ganyan din yung gusto kong gawin. At nung araw na yon, nag-umpisa na yung 87-day countdown until yung Halloween Eve kung saan sinubukan niyang pumatay. Naisip niya na, ay kung papatay ako ng maraming tao, dapat sa Tokyo, daming tao dun So ang ginawa niya, ayon na rin dun sa loan na kinuha niya, Nag-stay siya sa isang hotel na tinatayang 4,000 yen per night. May kulang pa sa kwento natin Wala pa yung mga panliyab niya na ginamit niya sa krimen. October 16, just 2 weeks before the incident, bumili siya ng bote ng langis. Namili na rin siya ng mga spray cans, and even his Joker costume bago tuluyang pumunta ng Tokyo. The night of the attack. Tapos na yung countdown. Time's up!
Ika nga, sinasabi na paikot-ikot raw ito na naghahanap kung saan may pinakamaraming tao. So pabalik-balik siya sa mga train station for this very purpose. Until maisip nito na saan kaya maraming papunta yung mga tao dahil Halloween. He ended up in that very station na kunento natin kanina. Umupo siya sa tabi ng isang matanda, sinaksak ito, at sabi nga, the rest is history. Na-achieve ba ang death penalty? So mailalim po sa 3-month psychiatric examination si Kyoto Hattori para i-determine syempre kung pwede ba siyang gawing criminally responsible dun sa ginawa niyang pag-atake. Baka kasi, pasensya na sa term, nababaliw siya, di ba? Sa totoo lang, medyo unusual rin kasi yung pag-iisip niya ng mga panahon na yan. However, March 2022, he was indicted by prosecutors. Tuloy na tuloy po ang kanyang kaso. Maa-achieve niya ba yung wish niya na death penalty? June 26, 2023, nag-umpisa na yung kauna-unahang hearing sa kaso ni Kyoto Hattori. Siya po ay chinarge sa murder attempt doon sa matanda na sinaksak niya sa dibdib. Attempted, ibig sabihin, sa awa po ng Panginoon, hindi namatay yung matanda. Bukod dito, kinasuhan rin siya ng arson, no, yung sa pagsindi ng apoy sa 12 tao kung saan sinabi niya, hindi ako guilty, hindi arson. Wala akong intensyon na silaban lang sila for the sake of magpasiklab ng apoy. Ang intensyon ko, patayin sila. Gusto niya talaga na kung ano man yung maximum na ipaparusa sa kanya. Yun yung trip niya. July 31, 2023, matatapos na ang lahat, no? Kasi si Kyoto Hattori ay hinatulan ng guilty for attempted murder and arson at sinintensyahan ng 23 years na pagkakakulong sa bilangguan. Ibig sabihin, hindi siya magtatagumpay sa ginawa niya. Ang nakakatakot lang is after 23 years, wala nang rason, 'di ba, para panatilihin pa rin siya sa kulungan. So paano kung gawin niya ulit 'yan, 'di ba? Wala namang pipigil sa kanya. Nakakatakot lang. At nakakatakot lang din na merong mga ganyan, no, yung mga katabi mo sa tren, may mga ganyang iniisip na pala sila sa isip nila habang katabi mo lang sila at wala kang ka-idea. Nakikinig ka ng music, tapos may gusto na palang pumatay sa tapat mo, no? Anyway, alam nyo ha, paborito ko yung Joker na movie of all time. Lalong-lalo na yung sequel niya na Joker Folie Adieu. Isa to sa mga most hated films dahil controversial po talaga siya, no? Sabi nila gino-glorify daw yung pagpatay. Hindi ko gino-glorify ha. Ngayon, paborito ko siya kasi ito yung tanging pelikula na masasabi kong naiintindihan ko na unfair yung buhay kay Joker, ganun din kay Kyoto Hattori. At dahil dito, unti-unti tayong binabaliw ng mundo. Pero hindi ibig sabihin no, na susundin natin yung ginawa ni Joker. Hindi pwedeng pumatay tayo dahil lang walang pakialam yung mga tao sa atin, dahil lang mali sila or may ginawa sila masama sa atin, di ba? I was there. Yung part na nagde-descend ka into madness. Kaya nag-click talaga sa akin yung pelikula. Pero alam mo kasi, no, pag sinenter mo yung sarili mo, if you get proper help, kapag tama yung tulog mo, yan, sobrang importante sa akin na tama yung tulog ko kasi talaga, may effect talaga sa akin pag hindi ako nakakatulog ng ayos eh. Kapag nasa paligid ka ng mga tamang tao na hindi ka tinitrigger, wala kang stress, after that madness, the next step is the healing, and then nandyan na yung enlightenment mo, and at the end of the road, there's peace, which is a beginning of another road. And I hope na ganun din ang maging realization ng marami kahit na ang gulo-gulo ng mundong ito. Yun lang. Hindi rason. Pumatay. Manakit. Huwag yung gagawin yan. Anyway, maraming salamat sa nag-request na ating story. Mag-like, subscribe at notification bell kayo. Sa Instagram po sila nagme-message. Lagay natin dito. Tag nyo po ako sa mga stories din ninyo. Message lang kayo sa akin. Binabasa ko po lahat yan. Ito na yung question of the day natin, ha? Minsan ba nafe-feel nyo na sobrang unfair ng mundo sa inyo? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang ating kwento.